Mga kababayan, habang abala ang maraming bansa sa pagpapalakas ng kanilang militar at depensa, isang malaking development ang tahimik na naganap dito mismo sa Pilipinas. Isang hakbang na maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad para sa Armed Forces of the Philippines at posibleng magdala ng mas modernong kagamitan mula sa isa sa pinakamalapit nating security partners sa Indo-Pacific. Noong June 17, 2026, opisyal na isinagawa sa Maynila ang kauna-unahang Japan-Philippines Defense Industry Forum. At ayon mismo sa Japanese Ambassador to the Philippines, humigit kumulang 180 government officials at industry representatives mula sa Japan at Pilipinas ang dumalo sa nasabing forum na ginanap sa Dusit Thani, Manila. Pero bakit ba mahalaga ang forum na ito? Simple lang. Ito ay isa pang malinaw na senyales na mas lumalalim pa ang defense cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas. At higit pa rito, ipinapakita rin ito na seryoso ang Japan sa pagbibigay ng suporta sa mga kaalyado nito sa rehiyon, kabilang ang Pilipinas. Sa video na ito, aalamin natin kung ano ang layunin ng forum, ano ang bagong Defense Equipment Transfer Policy ng Japan, paano ito konektado sa Reciprocal Access Agreement ng dalawang bansa, at kung totoo bang ito na ang simula ng pagtatayo ng defense manufacturing industry ng Japan dito sa Pilipinas. Kaya siguraduhing tapusin ang video dahil marami tayong mahalagang detalye na pag-uusapan. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine defense at military modernization. Una sa lahat, ano nga ba ang nangyari sa forum? Ang Japan-Philippines Defense Industry Forum ay inorganisa ng Acquisition, Technology and Logistics Agency o mas kilala bilang ATLA ng Japan. Ito ang ahensyang responsable sa defense procurement, technology development, at defense exports ng Japan. Sa forum, nagkaroon ng mga presentasyon, talumpati mula sa mga opisyal ng magkabilang bansa, networking session sa pagitan ng mga kumpanya, at ceremonial exchanges na sumisimbolo sa patuloy na pagpapalalim ng bilateral defense cooperation. Makikita rin sa mga inilabas na larawan ang pagdalo ng mga military officers, government officials, defense industry executives, at iba pang stakeholders mula sa Japan at Pilipinas. Bagamat maaaring mukhang ordinaryong conference lamang ito sa unang tingin, sa mas malalim na pagsusuri, isa itong mahalagang platform para sa mga susunod na proyekto ng defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng forum. Ano ba ang updated Defense Equipment Transfer Policy ng Japan? Matatandaan na sa loob ng maraming dekada matapos ang Second World War, napakahigpit ng Japan pagdating sa pag-export ng military equipment. Sa katunayan, halos ipinagbabawal noon ng kanilang mga pulisya ang pag-export ng mga armas at military systems sa ibang bansa. Ngunit habang nagbabago ang security environment sa Indo-Pacific, unti-unti ring binago ng Japan ang kanilang pulisya. Sa mga nakaraang taon, nagpatupad ang Tokyo ng mas flexible na framework na nagbibigay daan sa mas malawak na defense equipment transfer sa mga partner countries. Layunin nitong palakasin ang regional security cooperation, suportahan ang mga kaalyado, at tiyaking may kakayahan ang mga friendly nations na depensahan ang kanilang teritoryo laban sa mga lumalaking banta sa rehiyon. Sa ilalim ng updated policy na ito, mas nagiging posible ang pag-export ng iba't ibang defense systems, surveillance equipment, radars, patrol vessels, aircraft components, at iba pang military-related technologies sa mga bansang may strategic partnership sa Japan. Isa ang Pilipinas sa mga bansang nakikinabang sa pagbabagong ito. Kung matatandaan ninyo, nakapagbigay na ang Japan ng iba't ibang kagamitan sa Pilipinas sa mga nakaraang taon. Kabilang dito ang mga coastal surveillance radars, patrol vessels para sa Philippine Coast Guard, TC-90 surveillance aircraft, at iba pang security assistance programs. At ngayon, dahil sa bagong pulisya ng Japan, mas lumalaki ang posibilidad na mas marami pang advanced defense systems ang may bahagi sa Pilipinas sa hinaharap. Kasama rito ang mga usapin tungkol sa mas modernong maritime surveillance capabilities, defense technologies, at maging mga naval platforms na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon naman, ano ang koneksyon ng forum na ito sa Reciprocal Access Agreement o RA? Ang Reciprocal Access Agreement ay isa sa pinakamahalagang defense agreements na nilagdaan ng Japan at Pilipinas nitong mga nakaraang taon. Sa madaling paliwanag,
Ang kasunduang ito ay nagbibigay ng legal framework para sa mas madaling pagpasok at operasyon ng military personnel ng dalawang bansa sa teritoryo ng bawat isa para sa mga training activities, humanitarian missions, disaster response operations, at military exercises. Kung ikukumpara sa dati, mas panadadali ng raang logistics, movement ng personnel, at operational coordination sa pagitan ng Japan Self-Defense Forces at Armed Forces of the Philippines. Napakahalaga nito dahil nagbibigay ito ng mas mataas na antas ng interoperability sa pagitan ng dalawang militar. Kapag mas madalas ang joint exercises, mas nagiging pamilyar ang bawat panig sa kagamitan, procedures, at operational doctrines ng isa't isa. At kapag mas mataas ang interoperability, mas nagiging epektibo ang pagtutulungan sa panahon ng krisis, natural disasters, o anumang security contingency. Sa madaling salita, ang Defense Industry Forum at ang Reciprocal Access Agreement ay parang dalawang bahagi ng iisang mas malaking estratehiya. Ang RA ay nakatuon sa military cooperation at operational coordination. Samantalang ang Defense Industry Forum naman ay nakatuon sa defense equipment cooperation, technology exchanges, at industry partnerships. Kapag pinagsama ang dalawang ito, mas lumalakas ang pundasyon ng strategic partnership ng Japan at Pilipinas. Ngayon, ano naman ang mga pangunahing naging resulta ng forum? Una, nagkaroon ng direktang pag-uusap sa pagitan ng mga opisyal at defense companies mula sa dalawang bansa. Mahalaga ito dahil dito nagsisimula ang mga posibleng proyekto at partnership sa hinaharap. Ikalawa, mas napalawak ang pag-unawa ng Philippine stakeholders tungkol sa mga defense technologies at equipment na maaaring ialok ng Japan. Ikatlo, nagkaroon ng pagkakataon ng mga kumpanya mula sa magkabilang panig na tuklasin ang mga posibilidad para sa future collaborations. Ikaapat, muling pinagtibay ng Japan at Pilipinas ang kanilang commitment sa regional peace, stability, at security sa Indo-Pacific. At ikalima, nagbigay ang forum ng malinaw na mensahe sa international community na patuloy na lumalalim ang strategic relationship ng dalawang bansa. Ngunit marahil ang isa sa pinakamadalas itanong ng maraming Pilipino ay ito. Ito na ba ang simula ng pagtatayo ng Japanese defense manufacturing industry sa Pilipinas? Ang sagot ay hindi pa. Mahalagang maintindihan na ang pangunahing layunin ng forum ay hindi agad magtayo ng mga pabrika ng armas o defense production line sa Pilipinas. Sa halip, ang pangunahing layunin nito ay palakasin ang defense equipment transfers, pag-usapan ang mga pulisya at procurement opportunities, at magbigay ng venue para sa networking at partnership building sa pagitan ng mga kumpanya at opisyal mula sa dalawang bansa. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na imposibleng mangyari ang defense manufacturing cooperation sa hinaharap. Sa katunayan, maraming eksperto ang naniniwala na ang ganitong mga forum ang kadalasang unang hakbang bago magkaroon ng mas malalim na industrial cooperation. Kapag naging matagumpay ang mga defense equipment transfers at lumawak ang strategic trust sa pagitan ng dalawang bansa, posible ring magkaroon ng mga proyekto na may kinalaman sa maintenance, repair, at overhaul o MRO services. Posible rin ang technology sharing sa ilang aspeto ng defense support systems. At sa mas mahabang panahon, maaari ring pag-usapan ang co-development o co-production ng ilang kagamitan depende sa pangangailangan ng magkabilang panig. Ngunit sa kasalukuyan, wala pang opisyal na anunsyo na ang forum ay nakatuon sa pagtatayo ng full-scale Japanese defense manufacturing facilities sa Pilipinas. Mas tama sigurong sabihin na ito ay isang mahalagang pundasyon na maaaring magbukas ng pinto para sa mas malawak na industrial cooperation sa hinaharap. Sa kabuuan, ang unang Japan-Philippines Defense Industry Forum sa Maynila ay isang positibong development para sa dalawang bansa. Ipinapakita nito na hindi lamang military exercises at diplomatic meetings ang lumalalim sa relasyon ng Japan at Pilipinas. Kasama na rin dito ang defense technology cooperation, equipment transfers, at industriya ng depensa. Sa panahon kung kailan mas nagiging komplikado ang security situation sa Indo-Pacific, mahalaga para sa Pilipinas na magkaroon ng matibay na partnership sa mga bansang may kakayahang tumulong sa pagpapalakas ng ating defense capabilities. At sa kasalukuyan, malinaw na isa ang Japan sa mga bansang handang makipagtulungan sa Pilipinas para sa layuning ito. Habang hindi pa natin masasabi kung ano ang eksaktong mga proyekto na lalabas mula sa forum na ito, isang bagay ang sigurado.
Patuloy na lumalawak ang defense partnership ng Japan at Pilipinas, at maaaring mas marami pa tayong makitang konkretong resulta sa mga susunod na taon. At para sa marami nating kababayan, isa itong magandang balita na nagpapakita na patuloy na naghahanap ang Pilipinas ng mga paraan upang mapalakas ang kakayahan ng ating sandatahang lakas at mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa ating rehiyon.